Marami na akong nagawang ganitong klaseng tattoo. Ang tawag ko po dito ay floating font, yung parang nakalutang yung mga letra. Meron na din ako mga naunang tutorial video na naka-upload na rin po dito sa page ko. Pero ginawa ko pa rin to ng panibagong tutorial para doon sa mga nagtatanong at saka sa mga bagong followers ko. Bali doon sa mga unang tutorial video na ginawa ko, ang ginawa ko doon, dalawang magka-size na stencil yung ginagawa ko. Yung una para doon sa lulutang na font, yung pangalawa, yun naman yung magiging shadow. Pero magka-size siya. Bali, ang uunahin ko doon yung nakalutang, tapos tsaka ko ilalapat uli yung susunod na stencil para sa shadow naman. Pero dito sa pagkakataon na to, inedit ko na siya ng iisa lang, kasama na yung shadow. Dahil maiksi lang yung papel na gamit natin doon sa printer, pinagdugtong ko na lang siya. Tapos dahil sa gitna ilalagay, kinuha din natin yung sentro nung likod niya bago natin ilapat yung stencil. So, ang ginawa din natin, dahil mag-isa lang ako, mahirap magdikit ng ganito kahabang stencil, tapos kailangan nakasentro, nilagyan ko siya ng tape sa gitna. Tapos inuna kong ilapat yung itaas na part, tsaka ako ilalapat naman yung pang-ibabang part para mailapat ko siya na maayos para talagang sentrong-sentro kasi pwedeng bumaliko kapag isang lapat lang yung gagawin ko. Siguro magagawa din naman yung kahit isang latagan lang ng stencil. Pero mas maganda na rin kung hahatiin mo yung pagkakadikit kasi medyo mahaba at saka mahirap mag-stencil ng ganito kahaba pagka mag-isa ka lang talaga. Bali yung mga needle na gamit natin dito, 5RL, 7RL, 11RS. Doon sa mga font natin, 7RL yung ginamit ko. Tapos yung pinang shade natin, 11RS naman. Yung sa shadow naman natin, 5RL lang yung ginamit ko. Tapos bloodline lang. Sa mga kulay naman, ito yung mga ginamit natin. Yung brown. Yung brown natin, medyo mamula-mula yung pagka-brown niya na. Tapos imimix natin siya sa wash. Yun yung gagawin natin na kulay ng shadow. Kasi mas maganda siya tignan kahit mag-healed. Yung pinaka-shadow niya, medyo parang mamula-mula yung dating niya. So parang mas buhay na buhay siya kaysa kung gray wash lang yung gagamitin natin. Tapos yung kulay natin, yan, dark turquoise, tsaka light turquoise, at tsaka teal. Yan yung kombinasyon ng kulay ng mga font natin. Tapos ang diskarte ko, dun sa mga sulok-sulok o mga kantuhan ng pinaka-font natin, ang pinag-shade ko sa kanya yung 7RL na mismo. Kasi mahirap ipangkulay yung RS doon dahil medyo malapad yung RS na gamit natin. So yung mga sulok, hindi niya ma-shade na maayos. Pwede siyang lumagpas kasi nga medyo malapad yung size ng 11RS na gamit ko. Kaya discard dun sa mga sulok-sulok, yung 7RL o kaya yung 5RL na lang yung ipang shade natin. Tapos kailangan din natin ng white para sa highlights para mas mapaangat pa natin yung font na kailangan natin palutangin. Bali, natapos na natin tong pinakababa. Tapos dito na tayo sa taas. Sa totoo lang, mahina po talaga ako sa mga linyahan. Pero talagang sinisikap kong mapabuti yung linya ko. Pero minsan okay, minsan talagang medyo alanganin. Pero ginagawa ko pa rin talaga ng paraan para maging maayos yung isang tattoo na ginagawa ko. Ma-share ko nga rin pala dun sa mga unang tutorial video ko na ganito rin. Ang diskarte ko naman doon, inuuna ko lahat ng black. Tapos isusunod ko yung shadow. Tapos tsaka ko siya kukulayan ng pinaka-kulay ng font na request ni client, kung ano mang kulay yun. Tapos tsaka ko i-highlight na yung huli. Pero dito sa video na to, ang diskarte ko naman, bawat letra, tinatapos ko na. Simula sa black, sa shadow, sa kulay ng font, hanggang sa highlight, tinatapos ko na per letter. Kasi hindi naman siya mahirap gawin, tsaka may iwasan ko rin talaga na madumihan yung mga naunang natapos ko na font kasi pababa yung mga letters na ginagawa natin. So may space din siya na medyo maluwag, kaya talagang may iwasan natin na mamantsahan pa yung naunang ginawa natin. Kaya tinatapos ko na para wala na akong babalikan mamaya. Kumbaga, pataas ng pataas, patapos na ng patapos. At yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ako si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito ang aking tattoo tutorial video.